Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday, ika-20 ng February taong 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang low pressure area na ating minomonitor sa may silangang bahagi ng Mindanao ay bahagyan na nga pong umakyat o tumaas na kung saan huling namataan sa layong 590 km east of Suluan Islands, Eastern Samar, na kung saan nagdadala ito ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At base nga po sa ating satellite image na kung saan bahagyan ng mas nakaka-apekto ito dito sa may silangang bahagi ng Visayas. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa inaasa natin makakaranas ng mga pag-ulan pa rin, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Visayas, including silangang bahagi ng Mindanao. At base nga po sa tropical cyclone track sa posibleng taka nitong low pressure area, posible nga po itong bagya pang lumapit dito sa may silangang bahagi ng Visayas bago tuloy itong lumayo pasilangan. Dahil dyan meron pa rin po tayong inaasahan ng mga maulap na papurin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, kaya naman lubos natin pinag-iingat pa ang ating mga kababayan sa mga banta ng mga pagbaha ng mababang lugar at sa guho naman ng lupa sa mga bundok na lugar. Dahil dyan, hindi na po natin inaalis na posible ang pagbuo nitong low pressure area into tropical depression sa mga susunod na oras. Kaya naman maging alerto at maging updated lang po tayo sa mga susunod po nating update sa magiging lagay ng ating panahon. At kung sakaling maging ganap na bagyo ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay papangalanan po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy, ang pangatlong bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang maulap na papurin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Luzon, including Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Aurora, at Quezon, na siyang inaasahan natin ang maulap na papurin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Dulot pa nga rin po yan ng epekto nitong hanging amihan or northeast monsoon na siyang patuloy pa rin na umiiral dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Samantala, sa mga nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin mababa ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may area ng Batanes, including Babuyang Group of Islands, Ilocos Region, Abra, La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, at Metro Manila, kabilang ang Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan, na kung saan inaasahan natin makakaranas ng maliwalas na panahon ang mga nabanggit na lugar dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Samantala, dito naman sa area ng Bicol Region, dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, ay makakaranas pa rin ng improving weather, makakaranas ng mainit na panahon na sinasamahan ng bahagyang maulap na papurin pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng panangga sa biglaang buhos ng mga pag-ulan. At kaya naman sa matinding sikat ng araw, magdala pa rin tayo ng payong o kaya naman raincoat upang sa gayon kapag mayroon ng mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi, meron po tayong panangga sa biglaang pag-ulan ang dulot ng mga weather system. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Visayas, dahil pa nga rin po sa epekto nitong shear line at ng low pressure area natin minomonitor sa may silang bahagi ng Visayas, inaasahan po natin makakaranas pa rin na maulap na papurin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, ay mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan na sinasamahan ng mga local thunderstorm dahil pa nga rin po yan sa epekto nitong low pressure area na kung saan bahagya na nga pong umaakyat ang epekto. Na-associated nga po yan dito sa may shear line, na kung saan ang shear line nga po ito yung pagsasalubong ng dalawang weather system natin na hanging amihan at ng easterlies.
Samantala sa malalabing bahagi ng Visayas, inaasahan pa rin natin makaranas ng fair weather or mababaan tsansa ng mga pag-ulan dito sa area ng Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor. Dahil pa nga rin po yan sa epekto nitong amihan na siyang tumatagos pa rin dito sa kanlurang bahagi ng Visayas na siyang pangunahing weather na nakakapekto sa nasabing area. Dahil dyan, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Ngunit, pinag-aalerto pa rin natin ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorm, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Dahil sa inaasahan natin na nataas yung epekto ng low pressure area na associated dito sa shear line, na including natataas din naman ang pag-epekto ng shear line sa pagtaas nitong low pressure area. Kaya naman maradagdagan po ang mga pag-ulan dito sa may area ng Visayas, kung saan inaasahan natin na siyang magdudulot na maulap na papurin at mga pag-ulan pa rin. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Mindanao, inaasahan pa rin natin na patuloy pa rin ang epekto nitong low pressure area dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Kaya naman lubos pa natin pinag-iingat ang mga lugar ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Sur, Davao Occidental, Misamis Oriental, Bukidnon, Cotabato, South Cotabato, Sarangani. Lubos po natin pinag-iingat dahil sa mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong umaga. Samantala, pagsapit ng hapon at gabi, mababawasan na nga po ang epekto nitong low pressure area dito sa may area ng Davao Oriental or Davao Region dahil nga po sa bahagya na nga pong umaakit itong low pressure area na siyang associated dito sa shear line. Kaya naman ang inaasahan po natin na ang epekto nito mas padagdagan naman po ang epekto ng mga pag-ulan dito sa may silang bahagi ng Visayas. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Samantala sa mga labing bahagi ng Mindanao dito sa may area ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao ay inaasahan natin na makakaranas ng fair weather kung saan maliwalas na panahon ng ating inaasahan na sinasamahan ng maulap na paporin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At dahil nga po sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga malakas na mga pag-ulan pa rin ating inaasahan, mayroon po tayong nakataas na weather advisory or babala sa mga malakas na pag-ulan na maaari pa rin nating maranasan ngayong araw hanggang bukas. Sa lugar po yan ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental na siyang may nakataas na yellow rainfall warning na may inaasahan ng mga pag-ulan na umabot sa 50 to 100 mm na mga pag-ulan na inaasa natin ang localized flooding sa mga mababang lugar at landslide naman sa mga mabundok na lugar. Samantalang orange rainfall warning ang nakataas dito sa area ng Surigao del Sur na kung saan inaasahan natin ang 100 to 200 mm na mga pag-ulan. Dahil po yan sa epekto nitong low pressure area nating namamataan sa may silang bahagi ng Visayas na dahil sa bagay na nga po itong umakyat. Dahil nga po sa patuloy na epekto nitong mga weather system, lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan at uulitin po natin na maging alerto po tayo sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan at matinding sikat ng araw. Kaya naman kung lalabas kayo ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng payo o kaya naman raincoat. Kung sakaling kayo ay nagmumotor naman, mas recommendable na magdala ng raincoat upang sa gayon mas compatible tayo sa pagmamaneho ng ating sasakyan. At para naman sa may gilagay ng ating karagatan or seaboard, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na giluwaring sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Samantala, inaasahan pa rin natin ang maalong karagatan dito sa may silang bahagi ng ating bansa na kung saan dahil pa rin sa epekto ng mga weather system na siya nang papataas ng alon na umaabot sa 2.8 hanggang 3.4 metro ang taas ng mga pag-alon na lubha pa rin mapanganib sa may mga maliliit na sasakyang pangdagat.
Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayang mangingisda dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, kasi inaasahan natin ang moderate to rough sea condition, including dito sa may kanlurang bahagi ng Ilocos Norte or Ilocos region. At para naman sa nalalabing bahagi ng ating seaboard, inaasahan po natin na slight to moderate ang magiging lagay ng mga pag-alon sa ating karagatan. Dito naman yan sa may kanlurang bahagi ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Batangas, Occidental Mindoro, kanlurang bahagi ng Palawan, Antique, Guimaras, Negros Occidental, kanlurang bahagi ng Negros Oriental, kanlurang bahagi ng Zamboanga Peninsula, at Tawi-Tawi, Sulu, ang siyang inaasahan natin makakaranas ng slight to moderate na magiging lagay ng ating karagatan. Kaya naman malalay pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayang mangisda, ngunit iba yung pag-iingat na rin po sa may mga maliit na sasakyan pang dagat, lalo na dito sa may silang bahagi ng ating karagatan, dahil sa inaasahan natin ang mataas pa rin ng mga pag-alon. At yan nga po ang pinaka-latest na ating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday, ika-20 ng February taong 2026. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated sa mga panibago po nating ulat panahon na aming ilalabas, upang sa gayon maging updated po kayo sa ating minomonitor ng masamang panahon dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan hindi po natin inaalis ang posibilidad na maging ganap na bagyo itong low pressure area, at posibleng natin tawagin ito sa local name na Bagyong Kaloy, ang pangatlong bagyo na posibleng mabuo ngayong taong 2026. Kaya po manatiling maging alerto at updated. Yan nga po ang pinaka-latest nating update. Ingat po tayong lahat and God bless sa inyong lahat.